Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng baked mac na hindi talaga binake. So yun, start na tayo. Yung macaroni po ay niluto na. Al dente lang po. Then ang gagawin naman natin ngayon ay yung red sauce. So naglagay lang ako dyan ng mantika tapos binuhos ko na yung 1 kilong giniling na baboy. Tapos nagkamali pa ako dyan kasi dapat ginisa ko muna pala yung sibuyas at bawang. Pero ayos lang kasi naibuhos ko na kaya wala na akong choice. So lulutuin ko lang po dito yung pork. Hanggat sa medyo ano na siya, half cook. Ayan. Ayan, at dahil di ko kanina nailagay yung sibuyas at bawang, itinabi ko lang muna yung ating giniling para iluto muna natin yung sibuyas at bawang dyan sa tabi. Ayan, kapag kaganyan naman naluto na yung sibuyas at bawang, ay pwede na nating paghaluin saka yung giniling. So lutong-luto na yung giniling natin. Hindi siya masyadong mamantika kasi pinili ko po yung laman na igiling. Kaya hindi siya nagmamantika. Ganyan siya. Parang dry na dry nga siya. Tapos ngayon naman ay ilalagay natin yung hotdog. Yung hotdog po na ginawa ko ay 1 kilo po yan na tender juicy. Kasi ang lulutuin po natin ngayong macaroni ay 1.5 kilo. Kaya 1 kilo na pork saka 1 kilo na hotdog. So if ever man po na gusto nyo pong itry yung recipe ko at gusto nyo pong magbawas ng hotdog, pwede naman po. Kung gusto nyo rin pong magbawas ng giniling, pwede rin po. Ako nga lang talagang dyan ko lang muna po nilagay sa side, saka ko pinaghalo sa giniling nung naluto-luto na po yung hotdog. So nilagay ko yung 2 pork cubes, tapos naglagay tayo dyan ng ground black pepper. Lutuin natin ulit. So pagpasensyahan nyo na po pala yung boses ko kasi grabe po ang ubo at sipon ko ngayon. Pero syempre gusto ko pa rin pong mag-share ng mga recipe ko. Ito po kasi ay pwede nyo po itong panghanda na yung darating na mga holiday. Pwede nyo rin po itong pang negosyo. Ayan, ngayon po dahil lutong-luto na po yung giniling at hotdog, ilalagay naman natin yung spaghetti sauce. So ito pong spaghetti sauce ko ay 2 pouch po yung binili ko na yung good for 1 kilo. So 2 na po ang binili ko kasi nga po 1.5 kilo yung iluluto natin ngayon na baked mac. So, kayo na po bahala kung anong flavor ng spaghetti sauce. So, dito po para lang talaga tayong gagawa ng spaghetti. Ganyan lang. Tapos, para po long lasting yung maluto nating macaroni, baked mac, kailangan po ay lutong-luto talaga itong sauce. Kaya matagal ko po yan na pinakuluan na ganyan. So, pero syempre, puputulin na natin yung video. Ayan, maglalagay nga po pala ako dyan ng konting asukal. 4 na kutsara ng asukal yung nilagay ko. Haluin lang natin ulit. At mas papakuluin pa natin yung sauce. Ayan po. Maglalagay din ako dyan ng grated cheese. Pwede namang hindi pero naglagay po ako. Then, haluin lang natin ulit at lutuin pa natin siya ng ilang minuto pa. Para sabi ko nga, para lutong-luto kasi marami po yung niluto natin ngayon. Baka mapanis. So, actually po ito po hindi po pagkain namin kundi order po ito. Ayan, maglalagay nga po pala ako ng konting asin kasi tinikman ko po ay medyo siya. Wala akong nalalasahan.
na konting asin. Kaya naglagay po ako ng konti lang naman na asin. Tapos halos luto na din po ito. Ipatunaw lang natin yung asin na nilagay natin. Tapos pwede na po nating i-turn off yung apoy. So dahil tapos na po natin yung ating red sauce, ngayon naman ay gagawin natin yung white sauce. Nagtunaw lang ako dyan ng kalahating bar ng dairy cream. So kung may butter ka po, mas okay. Wala po akong butter kaya dairy cream na lang. Kalahati po yan. Yun, ito po yung white sauce natin. So, after matunaw, maglalagay po ako dyan ng flour. So, 4 tablespoon na flour nilagay ko. Actually, pwede ng 3 tablespoon. Pinagsisihan ko talaga dyan na 4 tablespoon nilagay ko. So, okay naman po yung 3 tablespoon na lang. Tapos, maglalagay po ako dyan ng 2 cups ng ibap. So, ang gamit ko ay Angel, pero pwede naman pong iba yung gamitin nyo. Ayan, pagkalagay po natin ng gatas, ay continue lang po natin itong lutuin. So, actually po sa puntong yan, pwede mo na siyang ilagay yung cheese. Ayan. Actually po, napadami yung lagay ko dito ng cheese, kaya bigla talaga siyang lumapot. Mas maganda po sana to kung hindi siya masyadong malapot. Kasi, yung inilagay ko po palang cheese dyan ay napakarami. 1 bar po nung cheese. So, masyado siyang marami. Ayan, malapot na. Kailangan na nating patayin yung ating apoy. Ngayon naman po ay mag-assemble na tayo. Ito nga po pala yung macaroni na gamit ko. Yan, niluto na yan kanina. Di na lang pinakita sa video. Then, ilalagay na natin yan dito sa sauce na niluto natin kanina. Parang na-overcook na yung ating mga macaroni. Pero ayos lang yan. Baka hindi naman. Mukhang overcook lang. Kasi al dente lang naman din siya kanina. So, haluin lang nating mabuti. Marami naman yung sauce natin. Hindi naman siya kulang. Para dito sa 1 kalahating kilong macaroni. So, haluin lang nating mabuti. Tapos mag-assemble na tayo sa mga tray na paglalagyan natin. Actually, 3 tray yung prepare ko. Pero kasya na pala siya sa 2. Kasi malaki po itong natin. Nabili nating tray. Disposable yan. So, marami siyang laman kasi malalim. 3 yung prepare ko pero kasya na pala dito sa 2. Tapos ngayon naman ilalagay na natin yung sobrang lumapot ng white sauce natin. So actually po kung gagayain natin ito, wag po masyadong malapot na ganyan kasi nasobra yan sa lapot kasi sumobra siya sa cheese. So pwede naman sana sigurong dagdagan ng ibap or fresh milk para mas siya. Mas lumabnaw. Pero ayos lang din naman siya. So, ayusin lang natin yung ibabaw tapos may ilalagay pa tayo dyan. So, maglalagay po ako ng basil, dried basil. Ayan. So far po, grabe po itong niluto nating Bake Mac na hindi bake. Lahat po ng kumain yan ay nasarapan talaga sa lasa ng nagawa natin. So, yun lang po muna. Ito po ay pwedeng-pwede nyong panghanda sa kahit anong okasyon at pwede ninyo rin po itong pang negosyo. So, yun lang po. Thank you so much.